Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Princess Claire B. Villanueva at ang aking itatalakay ay ang kung paano umusbong ang LGBTQ sa buong mundo. Ang pag-usbong ng LGBTQ sa buong mundo ay hindi isang biglang pangyayari, kundi resulta ng mahabang kasaysayan ng kultura, pagkikibaka at pagbabago sa pananaw ng lipunan. Kung ating babalikan ang kasaysayan, makikita natin na ang pagkikilala sa iba't ibang gender identity at sexual orientation ay umiiral na noon pang sinaunang panahon. Maraming kabihas ng tulad ng Greece, India, China at maging ang ilang tribo sa Africa at Amerika ang may tala ng mga relasyon at identidad na hindi limitado sa konsepto ng lalaki at babae. Subalit nag-iba ang takbo ng kasaysayan nang dumating ang impluwensya ng relihiyon, kolonyalismo at konserbatibong pananaw. Sa Europa noong Middle Ages, sinimulan ang pagtuturing sa same-sex relationships bilang kasalanan at krimen. At dahil maraming bansa sa mundo ang nasakop ng mga bansang Europeo, kumalat din ang ideolohiyang ito na nagdulot ng mahabang taon ng diskriminasyon at pagtatago ng identidad. Isa itong mahalagang yugto dahil dito nagsimula ang stigma at takot na hanggang ngayon ay kinakalaban ng LGBTQ community. Pagsapit naman ng ika-19 na siglo, unti-unting narinig ang mga boses na nagtatanggol sa karapatan ng pagkatao ng mga homosekswal. Lumitaw ang mga organisasyon at intelektual na nagsabing hindi sakit o krimen ang pagiging LGBTQ. Ngunit, kahit may ganitong pagsulong, malawak pa rin ang paghuhusga at pag-aabuso sa kanila. Ang tunay na pagputok ng modernong kilusan ay naganap noong 1969 sa Stonewall Riot sa New York. Ito ang insidenteng kung saan ang mga miyembro ng LGBTQ ay nag-alsa laban sa paulit-ulit na pang-aabuso ng pulis. Marami ang nagsasabing ito ang simula ng makabagong pakikibaka para sa pagkapantay-pantay. Mula rito, nabuo ang ideya ng Pride March na hindi lamang selebrasyon kundi isang protesta para ipaglaban ang mga karapatan. Pagkalipas ng ilang dekada, kumalat ang kilusang ito sa iba't ibang panig ng mundo. Unti-unting nagiba ang pananaw ng lipunan dahil sa research, edukasyon, media representation at mga kwento ng totoong tao na naglalakas loob na mag-come out, ang pagkakaroon ng mga pelikula, libro at personalidad na naglalarawan ng tunay na buhay ng LGBTQ ay nagbukas ng isipan ng marami na sila ay bahagi ng lipunan tulad ng sinumang may pangarap, dignidad at kakayahang magmahal. Hindi rin natin maikakaila ang papel ng teknolohiya sa pag-usbong ng internet at social media. Naging mas madali para sa mga LGBTQ individual sa iba't ibang bansa na magbahagi ng kanilang karanasan, makahanap ng suporta at bumuo ng pandaigdigang komunidad. Dahil dito, mas marami ang nagkakaroon ng edukasyon tungkol sa sugi at mas maraming kabataan ang lumalaking may mas bukas na pag-iisip. Sa kabila ng progreso, mahalagang tandaan na hindi pare-pareho ang pagtanggap sa iba't ibang bansa. May ilan pa ring lugar na istriktong ipinagbabawal ang pagiging LGBTQ at may ilan ding lugar na pinapahintulutan ngunit limitado ang kanilang karapatan. Dahil dito, patuloy ang pagkikibaka para sa legal
sa legal recognition, proteksyon laban sa diskriminasyon at pantay na pagtrato sa lipunan. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang pag-usbong ng LGBTQ sa buong mundo ay bahagi ng mas malaking kilusan para sa karapatang pantao. Hindi ito lamang tungkol sa kasarian o sexualidad, kundi tungkol sa pagrespeto ng dignidad ng tao sa karapatang maging totoo sa sarili at sa karapatang makapamuhay ng may kalayaan at pagmamahal.